Edukasyong kwento ng mga dinosaur. Isinalaysay ni Diego. Hello, ako si Diego. Ngayon gusto kitang dalhin sa isang napaka-espesyal na paglalakbay. Hindi tayo gagamit ng eroplano, tren o bangka, babalik tayo sa nakaraan, milyon-milyong taon na ang nakalipas. May isip mo ba ang isang mundong walang tao, walang sasakyan, walang gusali? Bueno, ganyan ang daigdig noong naninirahan doon ang malalaking at hindi kapani-paniwalang mga hayop na tinatawag na dinosaur. Maging komportable ka dahil makikilala natin sila. Mahigit sa 65 milyong taon na ang nakalilipas, ang Earth ay isang lugar na puno ng mga bulkan, siksik na gubat, ligaw na ilog, at ibang kakaibang kalangitan. Sa halip na mga tao, ang lumakad dito ay mga higanteng nilalang na may malalakas na binti, mahabang buntot, at ang iba ay may malalaking ngipin. Ang mga dinosaur ay nanirahan sa mundong ito sa mahabang panahon at dumating sila sa lahat ng hugis at sukat. Ang ilang mga dinosaur ay napakalaki at malakas, tulad ng sikat na Tyrannosaurus Rex na may sukat na hanggang 12 metro at may malaking ulo na may matatalas na ngipin. Ngunit hindi lahat ay nakakatakot. Mayroong maraming mga dinosaur na kalmado at pinakain lamang sa mga halaman, tulad ng Triceratops, na may 3 sungay sa ulo at isang hugis-shelled na leeg o ang napakataas na Brachiosaurus. Ang ilang mga dinosaur ay kumain ng karne at tinawag na carnivore. Ginamit nila ang kanilang matatalas na ngipin at kuko upang manghuli ng ibang mga hayop. Ang iba naman ay kumakain lamang ng mga halaman at tinatawag na herbivore. Mayroon silang mga flat na ngipin, perpekto para sa pagmuya ng mga dahon, sanga o prutas. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga dinosaur ay may mga tuka tulad ng mga loro o mahabang leeg upang maabot ang tuktok ng mga puno. Ang bawat dinosaur ay may iba't ibang paraan ng paghahanap ng pagkain. Ang Brachiosaurus ay isa sa pinakamataas na dinosaur na nabuhay. Napakahaba ng leeg nito na walang kahirap-hirap na maabot ang mga dahon ng matataas na puno. Mabagal itong lumakad, sa mahaba at malalakas na binti, at napakalaki na kahit ang mga carnivorous dinosaur ay hindi nangahas na gambalain ito. Para itong buhay na tor sa gitna ng kagubatan. Ang Triceratops ay isang malakas na nilalang na may malaki, may sungay na ulo at bony armor na pinoprotektahan ito tulad ng isang helmet. Bagamat hindi ito umatake sa iba, kung nakaramdam ng pananakot, ibababa nito ang ulo at gagamitin ang mga sungay nito para ipagtanggol ang sarili. Namuhay ito sa mga pangkat kasama ng iba pang Triceratops at pinakain sa mga halamang terrestrial tulad ng mga pako at palumpong. At ang alam ng lahat, ang pinakakinatatakutan sa lahat, ang Tyrannosaurus Rex o T-Rex. Lumakad ito sa 2 paa, may maliliit na braso, ngunit napakalakas ng panga na kaya nitong makabali ng mga buto sa kanyang kagat. Sa kabila ng katanyagan nito, hindi ito tumakbo ng kasing bilis ng inaakala natin, at naniniwala ang ilang siyentipiko na kakainin din nito ang mga patay na hayop kung ito ay gutom. Alam mo ba na ang ilang mga dinosaur ay may mga balahibo? Kahit hindi sila makakalipad, mayroon silang maliliit na balahibo na nakatakip sa kanila na parang mga higanteng sisiw. Sa paglipas ng panahon, ang ilan ay nagbago sa kung ano ang kilala natin ngayon bilang mga ibon. Kaya sa susunod na makakita ka ng tandang, kalapati, o sanggol na ibon, tandaan na maaari silang maging mga apo sa tuhod ng isang dinosaur. Ang mga dinosaur ay hindi lahat ay nakatira sa isang lugar. Ang ilang mga species ay naninirahan sa mga disyerto, ang iba ay mas gusto ang mga tropikal na kabubatan, at ang ilan ay gumagala sa malalawak na kapatagan. Sila ay nanirahan sa tinatawag ngayon na Americas, Asia, Africa, Europe, at maging sa mga lugar na ngayon ay natatakpan ng yelo. Ang mundo ang kanilang malaking tahanan. Sa kalangitan, lumipad ang mga nilalang na parang mga dinosaur, ngunit hindi. Ang mga Perosaurus, tulad ng Pteranodon, ay may malalaking pakpak at mahabang tuka. Lumipad sila sa hangin at nanghuli ng mga isda sa mga ilog at dagat. Hindi sila tunay na mga dinosaur, ngunit sila ay nabuhay ng kasabay nila at nagbahagi ng parehong kalangitan. At sa kailaliman ng dagat ay naglangway ang mga higanteng nilalang tulad ng Plesiosaur, na may mahabang leeg at mga palikpik na nagpapahintulot sa kanya na dumausdos sa ilalim ng tubig na parang dolphin. Bagamat hindi rin sila mga dinosaur, namuhay sila sa tabi nila at nawala din nang mangyari ang malaking pagbabago sa Earth. Para silang mga halimaw sa dagat noon. Ang mga dinosaur ay ipinanganak mula sa mga itlog, tulad ng mga ibon. Ang ilang mga inang dinosaur ay nag-aalaga ng husto sa kanilang mga pugad, at nang mapisa ang kanilang mga sanggol,
Nanatili silang malapit sa kanilang mga magulang hanggang sa natutunan nilang maghanap ng pagkain at protektahan ang kanilang sarili. Ang ilan ay napakaliit sa kapanganakan na maaaring magkasya sa iyong kamay, ngunit pagkatapos ay lumaki sila na napakalaki. Pero matagal na ang nakalipas, may nagbago ng tuluyan. Isang malaking meteorite ang nahulog mula sa langit at nagdulot ng pagsabog ng napakalaking sukat. Ang langit ay napuno ng alikabok, ang sinag ng araw ay hindi na nakapasok, at ang mga halaman ay nagsimulang mamatay. Sa kaunting pagkain, nagsimulang mawala ang mga dinosaur. Kaya natapos ang panahon ng mga dakilang hayop na ito. Bagaman wala na ang mga dinosaur, natagpuan ng mga siyentipiko na tinatawag na paleontologist ang kanilang mga buto na nakabaon sa lupa. Ang mga buto na ito, na naging bato sa paglipas ng panahon, ay tinatawag na mga fossil. Salamat sa kanila, matututunan natin kung ano ang hitsura nila, kung ano ang kanilang kinakain, kung paano sila lumakad, at maging kung paano sila umungat. Ngayon, maaari kang makakita ng mga kalansay ng dinosaur sa mga museo, maglaro ng mga plastik na figura, magbasa ng mga kwento o manood ng mga pelikula na nagtatampok sa mga sinaunang hayop na ito. Patuloy silang nagtuturo sa amin ng mga bagong bagay araw-araw, at maraming bata ang nangangarap na maging mga siyentipiko upang patuloy na matuklasan ang mga ito. Well, aking kaibigan, sana ay nasiyahan ka sa paglalakbay na ito sa mundo ng mga dinosaur. Kung gusto mong magpatuloy sa pag-aaral ng mga kamanghamanghang bagay, tandaan na i-like ang video at mag-subscribe. Ako si Diego, at sa susunod na yugto, maglalakbay tayo sa isa pang kamanghamanghang sandali sa kasaysayan. Hanggang sa susunod.